Merry Christmas po sa ating lahat, mga ka-reels, mga ka-FB, saka mga ka-TikTok. Dito tayo sa bukid. Alam mo ba na parang kahit dali-dali lang na magtanim ng mais, pero hindi ganun kadali. Alam nyo yung hirap na pinagdaanan ng isang farmers bago sila magtanim ng mais. Unang-una sa lahat, kapag naglilinis muna sila ng sa bukid, tapos pagkatapos noon sinusunog yung mga naglinisan nila, tapos yun, doon na magsisimula ang pag-aararo ng bukid natin. Pagkatapos naman nun, dalawang beses kasi dalawang beses na maararo yung bukid natin. Tapos pagkalipas ng 5 araw o 3 araw, doon na magtatanim ng ating produktong mais. Kumbaga, ito lang kasi yung produkto namin dito sa Abray, mais. Tapos naman nun, nung pagtatanim natin ng mais, maghihintay tayo ng 2 to 3 weeks. Tatabunan na natin yung mga dito sa ibaba niya, ibaba ng mais dito. Tatabunan natin ng ganun. Pero mag-ano tayo ng araro dito sa gitna na ganito. Dadaan natin yan, yung mga yung araro natin. Saka pagkatapos naman nun, hindi naman natin alam kung kasya yung niya sa loob, kumbaga basa o magana. Kung kulang sa tubig yung mais natin, kailangan natin mag ng tubig, dito tayo sa nagsibog ang mais natin, kasi yung kulay ng mais natin hindi siya berde, kumbaga yellow green siya. Hindi maganda yung itsura ng mais natin, kaya nilalagyan natin ng tubig dito, tapos lalagyan natin ng abono para maganda naman yung kinalabasan, para maging berde siya. Kaya dapat sana yung mga presyo ng mais natin sana itaas pa, kasi mahirap yung magtanim ng mais. Akala nila madali lang, pero yun pala hirap. Araw-araw nandito tayo sa bukid, pinadalaw natin yung tanim natin ng mais. Naman sanang bababa ang presyo ng mais natin. Sana itaas pa, kasi kawawa naman kaming mga farmers na nagtatanim. Kasi puhunan namin dito malaki, tapos utang pa yun, nag-e-interest pa yung yung inuutang namin. Kaya hindi namin alam kung may matitira pa sa amin o wala na. Kaya sana itaas pa yung presyo ng mais natin. So yun lang po, mga ka-reels. Maraming salamat po.